Vice President and her staff Yeah. were the first to deliver a very organized, Yeah. simple, yet very direct and meaningful na ang direktang kinausap at tinulungan, direktang mga biktima. Yeah. At wala ng bureaucracy red tape in spite of the very limited resources at piniga-piga at dinurog-durog na budget ay nakapag-deliver pa po siya, Ma'am Lorraine. Mayroon tayong i-share sa inyo. Yeah, ang Vice President, ang first responder ng government, from the government. From the Grabe. national government. Ayan. Yan ang Ma'am, may audio pinag-uusapan ba ito, ma'am? namin. No? So ito May audio sa ba? Mindanao, ito Sarangani. I don't know which exactly, but she went around. She went sa Sarangani, sa Jensen pala yung Sarangani. All over. She went all over. No? Tapos yung first response niya was food, no? Para sa Food. mga tao, and of course, Which is tama lang. yes. So, Kasi Ma'am Lorraine, may iba pa yata ma'am na nakapakita natin yes, kanina. marami. Yung feeding activities direkta sa mga nasalantaang bahay. Yeah. And then yung kanyang pag-coordinate ng medical support. Napakagaling eh. Oh, napaka-organized Kasi ni Vice alam mo, President Eric, Sara Duterte. bakit Eric, mga kababayan, kung bakit niya nagawa yan? Kasi isa sa first acts niya nung siya naging Vice President, ang magtayo ng satellite offices all over the country. No, so kahit wala siya, kahit hindi siya mag-utos, kahit hindi siya whatever, aandar yun agad. Ganon ang good governance. Ganyan ang Agree. good. Hoy Marcos, bumaba ka na dyan, wala kang alam doon. Wala kang alam din. So, Ang pagpunta naman ni Bongbong Marcos Jr., ma'am, inuuna pa niyang picture taking doon sa mga nawasak na building instead na magsagawa ng marching orders o ilan ang trapal na kulang. Ilan ang food packs, maaabot ba yan ng 15 days? Kung kulang, sana ang DSWD Secretary, kulang yan. Dapat ganun sana narinig natin. Wala, ma'am eh. Palumo-lumo, yuko-yuko ng ulo, palungkot-lungkot. So yun lang. Naring pa. Talaga malungkot ka, dami mong ninakaw dyan. Tsaka si winasak mo ang Mindanao, gago. Di ba? Pinaggagawa mo sa Mindanao. Wala dati, may kapayapaan nung time ni PRR. Di binasak mo dahil wala kang pakialam at wala kang alam. Kaya yan sila Charlie Galvez at saka yung kasama mo, yung SAP na addict pa, yan si Anton Lagdameo. Yan. Oo, isa pa yan. Binasak ang BARM. Yeah. At tinuro mismo niya ni Mama, ni Amy Marcos. Yeah. Sa kanyang public speech na yung si Anton Lagdameo, isa yan sa pasimuno ng pagdudurog ni Marcos. Siyempre si Lisa kasama. Pero minention talaga siya ni Kwan. Minention talaga siya ni Amy. Itong special assistant to the president. Ngayon, kung na-offend siya, adi magpa-hair follicle drug test siya. Diba? Pero hindi niya gagawin kasi talagang addict yan si Anton Lagdameo. Talagang gumagamit yan. Ako, Mariosep, ang daming kwento sa akin hanggang ngayon. I mean, we're not talking about nung kabataan nila, katulad ng kanyang amo, no? Pareho silang tumitira, kadiri. Yes. Ma'am, how important is this? Very organized, may foresight, nakikita niya kung anong gagawin, at quick response, direct to the victims, and direct community hit ang kanyang ginagawa. Wala ng bureaucracy, walang press conference. Ma'am Lorraine, gano'ng kahalaga pong ganong level at ganong maturity of leadership na pinapakita ni Vice President Sara Duterte? Ay, napakahusay. Talagang yan yung pinag-uusapan natin, Eric, di ba? Dutertismo. Di ba? Dutertismo. Executive talaga, excellent executives talaga sila. And she's really showing us, no? She's really presidential timber. Kaya niya, kayang-kaya niya. Parang si PRRD, no? Grabe, watching PRRD, such a joy. Ibang klase talaga. Chief executive talaga siya. Ito ngayon, anong ginagawa? Tapos yan, pabida-bida pa si Vince Dizon, kasama pa niya si yung DSWD, si Gatchalian, si Ted Herbosa. Alam mo, tapos turo ng turo, may kasamang press, pero wala namang ginagawa, 'di ba? So, alam mo, itong mga ito si Vince Dizon tsaka si Ted Herbosa, nung panahon ni PRRD, napakahusay. Kasi mahusay si PRRD. Mahusay leader nila. Hindi pala sila mahusay. Si PRRD pala yon, 'di ba? Pero si Vince Dizon, yumaman niya no panahon ni PRRD. No, kasi at lalo siyang yumaman ngayon dahil si super bilyonaryo ng boss niya. Hindi lang si Marcos ang boss niya. Yung si ER, super bilyonaryo. Sabihin na namin, ang boss din ni Dizon at ni Lacson ay si Enrique Razon. Yon.
Yeah. At yan din ang boss ni Bongbong Marcos, si Enrique Rosario. May boss pa pala si Bongbong. Pero May totoo boss 'yun, 'di pa pala. ba? I mean, Kaya sa totoo. isang ano, sa all over the world naman, 'no, sa Alam naman nila. hierarchy of power, ang Mm. mga pinaka nasa baba, yung mga politiko. Ang nasa taas, yung global elite, yung mga mayayaman, mga elite. So, Yes. matalino sila dahil naka-cover yung mga mukha nila. Tapos yung mga ginagawa nilang tanga, katulad ni Vince Mm. Dizon, siya yung binubugbog sarado ng publiko kasi wala kang ginagawa, Vince. Wala. Sobrang wala, 'di ba? Puro ka na lang sip-sip kay Marcos at puro ka na lang Yes. group effort kahit yung kay PRRD kasama ka doon. Walang Oh, yak. sakay lang ng sakay, pero Yeah, tubo ng tubo sa gilid. yeah, Sakay yeah, lang, pero tumutubo. Yan yeah. po sila. Ma'am Lorraine, Mm, kay Inday Sara Duterte po, may mga tolda na ibinigay, may mm. Yeah, medical kit, yeah. and then mayroong emergency feeding sustenance kahit man lang sa isang linggo para makaagapay. At alam niya kung ano ang pangangailangan kasi nag-mayor, magaling na mayor siya eh. Mhm. Sabi mo nga, executive na executive. And Yeah. the function of the president should be a very good executive officer. He's the chief Ganun ka dapat. executive, 'di ba? The chief The executive president. ka, ikaw ang nagkukumpas ng lahat. Pero nakita natin kay Marcos, pakamot-kamot ng ulo, palinga-linga, Gagawin natin, pa-picture, 'di ba? pa-picture-picture. Wala tayong narinig na mga marching orders. Okay, deliver immediately. DPWH mag-construct agad, magpadala ng maraming tao sa DPWH na mga workers at gawan ng temporary shelter ito. Yun. Portalet, tubig. Dapat mga ganun. Wala tayong You know what? narinig. You know what, Wala Eric? tayong Yung experience ko kay PRRD dahil kasama ako dyan sa mga Hmm. nagkaroon ng natural disaster. Alam mo, the moment he enters, people are just so relieved and happy that finally Correct. he's here and everything will be all right. And he really knew it, no? So, hindi siya pumupunta doon para magpapogi. Magpa-picture. Marami siyang instances talaga na alam parang he knows the weight of his office. So he's there to console, but he's also there to give those orders, 'di ba? And to make Kasi sure yun that ang the trabaho ng government, presidente, ma'am eh. ano 'yon? Yun Yeah, ang trabaho ng yes. presidente. Yeah, Paggalawin ang burokrasya, yeah, paggalawin ang lahat ng mga bahagi sa gobyerno at mga pangsyonaryo, at yeah. ikumpas mo ito ng tama. At ginawa ni Pangulong Duterte, naalala mo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ito dito mo matest talagang karakter sa crisis eh. Ng isang tama, matino at may talagang totoong leader. He was in Russia. At inaantay niya si Vladimir Putin na parating galing sa isang engagement nang sumabog ang giyera sa Marawi. Marawi. Right there and then, kinansila niya pa ang pag-meet up kay Putin at sa Russia mismo, nag-announce siya na idideklara ng martial law. And let the military control the situation immediately at umuwi siya, Ma'am Lorraine. And in-explain kay Putin na hindi na pwedeng tumagal ito nang sumabog ang Mauti ISIS terror attack sa Marawi, Ma'am Lorraine. Pero anong ginawa ni Putin? Lumipad siya at pinuntahan niya si Yeah, Digong. pinuntahan niya si Ganyan PRRD. kaastig ang ating president noon. Eh ngayon, pupuntahan ba yan ni Putin? Baka duraan pa yan. Yan si Marcos. Kasi that was the time, Eric, na he really reasserted his independent foreign policy. Friends to all, enemies to none. And fucking Yeah. Obama, di ba? And it was so good for us kasi suddenly we had so many friends. And then, if I'm not mistaken, when President Putin met him, he gave the Philippines a lot of free things talaga. Mga barel, mga ganyan. Baril, bala, Yeah, military supplies, yeah. na ang Kaibigan AFP, talaga. alam mo naman talaga, ma'am, na mga tuta ng Amerikanong ilang general, Yeah. ay talagang aligagang-aligaga bakit tinanggap ni PRRD. Pati ang PNP, pati si Xi Jinping. At silang ang mga bansa na ito, Ma'am Lorraine, alam kong alam mo ito, mga kababayan. Ang unang tumulong sa atin na libre ang bakuna, na una nilang na-develop na hindi commercialized sa COVID-19, Russia and China. Yeah. Because of PRRD, Because millions of of vaccines ang ipinadala sa atin. Free of charge. And you know what, Eric? No?
whenever he entered yung mga international na mga events na ganyan, makikita mo yung world leaders, talagang may respeto sa kanya. Minsan nga Respetado siya. kinikilig pa para mga schoolgirls eh. Talagang, kasi ano si PRRD, talagang yung presence niya when he enters the room. And I don't know if he was conscious about it, but when he entered the room, talagang he Mm. occupied the whole room. His presence is there. And And hindi siya nagpupunta doon katulad ni Bangag na para lang magpa-picture, 'di ba? Ayaw niya yung ganun. Gusto niya yung pumunta siya doon kasi he has no ego eh. Wala talaga alam niya na president siya, papasok siya. Tapos talagang alam mo, grabe yung power niya to comfort people. Iba talaga si PRRD, yung Iba. puso niya napakalaki. At ginagawa talaga niya mga sinasabi niya. Halimbawa, Yes. sinabi niya, when I become president, agad kong ipapatapos ang pag-iral ng laglag bala sa mga airport, lalo na sa NAIA. 3 days, tapos ang problema. 5 taon halos na hindi na-solve ni Noynoy Aquino. 3 days lang kay Rodrigo Duterte, wasak at durog ang sindikato ng tanim bala, laglag bala. Because decisive action. At kung wag mong natin siguro ma'am kalimutan, 11 years hindi matapos-tapos ni Saldico at ng mga subcontractors niya ang Daraga Bicol New International Standard Airport. Yeah. Kay Rodrigo Duterte, 6 months kompleto. Dahil, sabi niya, hindi pwede na ganyan katagal, 11 years, nagdurugo na tayo lahat dyan, hindi pa umandar ang airport na yan. Tapusin yan in 6 months. Ganyan ang liderato. Tsaka talaga nabibwisit siya pag maraming yung ang tagal, nabibwisit talaga siya. Tapos kapag may kaharap siya na official na sinasabi sa kanya yung all the reasons Binobola siya. yung bakit hindi mako-complete ng maayos, wala na. Next time maririnig mo wala na yon. Tapos pinalitan ng taong marunong matatapos ito. Yun kasi meron siyang sinabi tapos sabihin niya, sinabi ko sa tao ito pinangako ko ito 'di ba? So mahalaga sa kanya yung salita niya na pinaka-opposite nitong addict na ito. Sobrang opposite, Ma'am, 'di ba? wag din nating kalimutan, siya na nakagawa nito. For the entire history of Boracay, pinasarado niya. Yeah. Ang mga abusadong negosyante, pinalinis ang dagat, pinalinis at pinarepair ang kanilang mga waste disposal. And sabi niya, buhayin natin at ayudahan ng tama ang mga katutubo, ang mga vendors, ang mga nagtatrabaho. For 6 months, government ang magbubuhay sa kanila. Kaya naman palang gawin, Ma'am Lorraine. Yeah, may pera. Kasi hindi Manila Bay. nagnakaw. Hindi, Yeah. yeah, hindi Nilinis nagnanakaw niya. kasi si PRRD. Yeah. That's the leadership. And that's where Sara Duterte becomes into the mold of her father. Yeah. Nakikita natin ngayon sa pagresponde niya mga kababayan sa crisis ng lindol na idinulot dyan sa Mindanao.